So it's a good morning sa lahat mga idol. Welcome back dito sa ating channel, Aljan TV here. Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, don't forget to subscribe. Pakihit na rin notification bell para ma-update kayo lagi sa mga videos na ating pinopost. Kagaya po nito. So mga idol, this video, pag-usapan naman natin yung OEC. So meron kasi lumapit sa akin isang kababayan. Kasi ang bakasyon niya sa Pilipinas is 1 month and 15 days. Then umalis siya from Kuwait is April 16, 2024. Pero nabigyan siya ng OEC which is kinuha niya sa Migrant Workers Office in Kuwait, sa Philippine Embassy in Kuwait, is April 1, 2024. Take note mga idol na yung OEC natin is valid for 60 days. So ibig sabihin 2 months lang po siya. So dahil kinuha niya yung kanyang OEC or binigyan siya ng OEC doon sa Migrant Workers Office on April 1, 2024. Ang expiration yun for 60 days is May 31, 2024. Invalid po yan kasi ang balik niya is June 1, 2024. So, nag-message sa akin baka mamaya hindi siya pabalikin kasi expired na yung expiration date nung kanyang yung duration date ng kanyang OEC. Makita niyo dyan, 5/31/2024. So, ang balik niya is June 1, 2024. Baka hindi na siya papasukin. So, ang gagawin natin mga idol, magre-request ulit tayo ng OEC sa website ng Department of Migrant Workers. Kaya lagi niyong tatandaan mga idol, ang inyong OEC ay kailangan yan or balik manggagawa, hindi po kayo makapasok or hindi po kayo maka-exit sa Pilipinas hanggat wala kayong OEC, yung Overseas Employment Certificate. So take note lagi na pag kumuha kayo ng OEC, make sure na ilagay niyong travel date is yung inyong travel date talaga, hindi yung advance kayo kumuha ng OEC kasi hanggang 60 days lang po yan. So paalala rin sa ating mga kababayan, make sure lang na kung ang bakasyon nyo is more than 2 months, pwede kayong mag-request ulit. Re-request lang ang gagawin nyo para mabigyan ulit kayo ng OEC. Lalo na kung kayo naman ay same employer, exemption lang po yung ibibigay niyan. Pero take note sa mga nag-transfer po ng kanilang employer or company, kailangan po kayong kumuha mismo niyan sa Migrant Workers Office, sa may Ortigas or sa mga provinces offices ng Migrant Workers Office ng inyong lugar. So pasok na tayo mga idol sa Department Migrant Workers Office para kuhanin natin or mag-request tayo ulit ng OEC ni Kabayan. Okay, again mga idol, sa mga uuwi ng Pilipinas at para wala ng kayong gagawin doon sa Pilipinas, lalo na kung exempted naman kayo sa OEC. Take note, ang exempted po sa OEC is yung the same employer, the same company. Pero pag kayo ay lumipat, kailangan nyo pong magpa-verified ng contract at doon mismo sa Pilipinas kumuha ng OEC or sa Migrant Workers Office ng Kuwait, nagbibigay po sila, mag-request lang kayo, pero lagi nyo pong i-check yung expiration date ng inyong exemption. Baka mamaya hindi yan magkatugma sa pabalik nyo or pag-exit nyo sa Pilipinas. So ito na tayo. Dito na yung pinaka-main ng OEC, Department Migrant Workers, dmw.gov.ph. Makita dito merong i-registration saka balik manggagawa processing. So kuhanin natin ngayon is balik manggagawa processing. So i-click nyo lang yan. Pag andyan na kayo sa balik manggagawa processing, ang gagawin nyo lang, ilagay nyo lang po ang inyong email. Okay, mag-email address lang kayo mga idol. Yung let's go, i-click nyo lang yung let's go. Lagay nyo lang po ang inyong email address, password. Okay, tapos automatic magla-login kayo dito. So makita nyo, may account na po si Kabayan dito. So ganyan po yung inyong account pag andito kayo sa POE registration. Ito yung dating
BM Online. So dito mostly andyan yung inyong profile picture, pati yung inyong passport, lahat po ng series. So okay na yan. So direct na lang po tayo dito sa Balik Manggagawa. I-click nyo to. Okay, wait lang natin yung Balik Manggagawa natin. Dapat ito kung itong kulay red na to, dapat lagyan nyo rin to kung meron kayong Pag-ibig, pwede nyo lagyan. Pero pag once na makita nyo yung meron siyang next, okay na yan. Pero if meron kayong Pag-ibig number, pwede nyo lagyan para mawala itong red na yan. So next tayo. Okay, pag andito kayo sa next option, yung inyong OEC, ang makikita lang dito is print OEC, which is meron ng hawak si kabayan. So from this side, wala na kayong option para mag-request ulit na inyong OEC kasi nga mali yung inyong naibigay na OEC sa inyo. So lagi nyo pong i-check yan sa mga kababayan natin para hindi yung on last minute sa kanyo pa malalaman na mali na yung information na inyong OEC para po maiwasan kaagad yung aberya. So, maraming salamat sa Migrant Workers Office. Nagtanong ako kung anong gagawin regarding dito. So, ang gagawin nyo, kung if ever sa inyo mangyari yung ganito, pwede kayong magpa-revalidate sa airport. Yung pabiyahe na kayo for international, pa-exit na kayo, hanapin nyo po yung OFW Help Desk doon. Tapos hanapin po yung Balik Manggagawa Processing or yung OEC. So, pwede kayo doon magpa-revalidate. Pakita nyo lang yung inyong contract, which is sa contract ni kabayan, mag-e-end pa naman ang 20. Matagal pa naman mag-end. So, pakita nyo lang yon, tapos sabihin nyo lang na magpa-revalidate kayo ng inyong OEC. So, kailangan maaga lang kayo pumunta sa airport para pagdating doon, i-revalidate naman nila para makapasok kayo or maka-exit kayo sa Pilipinas. So, yun lang po ang gagawin ng ating mga kababayan, kung paano magpa-revalidate ng inyong OEC pagka mali yung inyong date ng expiry. So, ayan. Thank you so much po sa inyong lahat. Bye-bye po and God bless.